has a purpose for our being here on earth. In His image we're created to express His rule on earth. But man fell to Satan's tempting, thus God's goal was hid from view. Still our God will have His kingdom, for His Son will see. Amen. Praise the Lord. Amen. Magandang umaga mga kaibigan, mga kapatid, Brother Marlon. Amen. At eto na naman muli tayo ay nagkasama-sama para sa pakikinig ng magandang balita ng Panginoon. Kamusta ka pala, Brother Marlon, sa isang linggo na kalipas? Amen, brother. Brother Victor, at sa mga tagapakinig, magandang umaga po. Napakainam, brother. Nagtatamasa sa Panginoon. At Amen. tunay nga ng Panginoon natin ay isang mapagbiyayang Diyos. Amen. Ano naman, brother? Kamusta ka naman? Amen. Salamat sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya at awa at patuloy pa rin na nagtatamasa sa Panginoon. Amen. Ngayong umaga, mga kaibigan, mga kapatid, sama-sama natin tamasahin ng Panginoon yung kanyang mayamang salita. Pero bago yun, Brother Marlon, ano yung aawitin natin na himno? Amen. Para sa ating himno, mga kapatid at mga kaibigan, Brother Vic, awitin natin itong himno ito na may pinamagatang What will turn our sorrow to joy? Amen. Praise the Lord. Halina, pakinggan natin at sabayan Amen. natin itong himno na ito. Amen. What will turn our sorrows to joy? Abounding faith, unceasing prayer, anxiety succumbs to peace. When prayer with faith does never cease. Oh, thank you, Jesus, your care, your love unchanging. In everything we can praise and sing, no more complaining, our joy maintaining through the one who supplies all our needs. What's the will of God for our days? Always rejoice, at all times pray, in everything our thanksgiving to God for bountiful blessings. Oh, thank you, Jesus, your care, your love unchanging. In everything we can praise and sing, no more complaining, our joy maintaining through the one who supplies all our needs. Turn away, give thanks, yes, give thanks. Never obey what feelings say. And as we turn, we'll be released. For thanking God has set us free. Oh, thank you, Jesus, your care, your love unchanging. In everything we can praise and sing, no more complaining, our joy maintaining through the one who supplies all our needs. Oh, thank you, Jesus, your care, your love unchanging. In everything we can praise and sing, no more complaining, our joy maintaining through the one who supplies all our needs. Purihin ang Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, Brother Vic. Amen. Yung himno ay nagpapakita sa atin ng isang unchanging love ng ating Panginoon. Sabi nga sa chorus
Oh, thank you, Jesus. You care. Your love unchanging. Amen. Everything we can praise and sing. Amen. Complaining. Our joy maintaining through the one who supplies our needs. Amen. So, itong hymn na to, nagpapakita sa atin, naghihikayat na ang Panginoon ay siyang nagbibigay sa atin ng ating mga pangailangan. At Amen. hindi na tayo dapat pala nagko-complain, sabi rito. At ang sabi rito, our joy maintaining through the one who supplies all our needs, Brother Vic. Amen. Salamat sa Panginoon. Tama nga, yung ating pantawang pag-ibig, pabago-bago to eh. Pero yung pag-ibig ng Diyos, hindi siya nagbabago. Amen. Kaya ito ay may kaugnayan sa ating paksa ngayong umaga. Mga kaibigan, mga kapatid, bago tayo magpatuloy, pangunahan muna tayo ni Brother Kevin sa maikling panalangin. At yung panalangin niya ay maging sama-sama nating panalangin din. Amen. Tingnan natin panalangin nating kapatid. Amen. Amen. O Panginoong Jesus. O Panginoong Jesus. O Panginoong Jesus. Salamat Panginoon at matatamasa ka namin bilang ang Diyos na palaging bago. Ang Diyos na hindi naluluma. Panginoon, tinatanggap ka namin ngayon bilang aming buhay. O Panginoong Jesus, nawa hindi kami mahadlangan sa aming pangnatural na buhay. O dalhin mo kami tungo sa aming mga espiritu at matamasa ka namin bilang ang aming bilang ang palaging bagong buhay. O Panginoong Jesus, pinupurit pa na sa salamatan ka namin na ikaw ay Diyos na palaging bago noon, ngayon at magpakailanman. O Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon, Brother Kevin, sa iyong panimulang panalangin. At bago natin simulan yung ating mensahe ngayong umaga, Brother Vic, at sa mga kaibigan, mga kapatid, bigyan lang natin ng kaunting balik tanaw yung ating nakaraang mensahe na mayroong kinalaman na iba ang kaisipan ni Jesus. Maraming magsabi na talagang iba ang kaisipan ni Jesus sa kaisipan natin sapagkat Diyos siya. Pero wag nating kalimutan, ang Panginoon ay namuhay siya bilang isang tao. Kinuha niya yung pagiging tao. Kung ano yung nararanasan mo, nararanasan din niya. Pero yung kanyang kaisipan ay iba sa ating kaisipan. Yes. Tayo ay nalulungkot, pero ang Panginoon, siya ang magbibigay sa atin ng kasiyahan. Amen. Madalas, wala tayong tiwala. Pero yung Panginoon, siya yung magbibigay ng tiwala sa atin. Amen. So, mga kapatid, mga kaibigan, yung ating Panginoon, kailanman ay yung kanyang kaisipan ay lagi nakadepende sa ating Ama. Kaya kung ano yung kaisipan niya, ay maging ating ding kaisipan. Amen. Kaya yung Romans chapter 12 verse 2 nagpapakita sa atin na wag tayo do not be passion, sabi roon na according to this age, but be transformed by the renewing of our mind. Amen. So sa pamamagitan ng pagbabago ng ating kaisipan, kukunin natin ang kaisipan ni Jesus, tunay nga na tayo ay magiging kaisa ng ating Panginoon. Amen. Kaya Brother Vic, salamat sa Panginoon sa ating nakaraang mensahe. At meron ka ba bang may dadagdag sa bagay na to, Brother Vic? Amen. Sangayon ako, Brother Marlon, sa iyong sinabi na Amen. talagang iba ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao. Kasi naalala ko, sinabi nung kapatid na tayo ay mahina, wala tayong kakayahan, di ba? Pero sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo dun sa Filipos na magagawa ko ang lahat ng bagay na nagbibigay kapangyarihan sa akin. Amen. So, salamat sa Panginoon. Sa mga ganitong salita ng Panginoon, nakapaghihikayat ito para bagang yung mensahe natin ngayong umaga, di ba? Meron siyang kaugnayan. Kung yung ating kaisipan, nagbabago siya, pero ang Diyos natin, kailanman ay hindi siya nagbabago. Amen. Halina, mga kaibigan, mga kapatid, tunghayan natin itong ating mensahe ngayong umaga na merong bukas na pakinig upang marinig natin ang pagsasalita ng Panginoon. Amen. Pakinggan natin sina
Brother Rod Rodrigo, si Brother Henry Martin, at si Brother Seven Oreseo. Amen. Nawa, maging bukas lang tayo mga kaibigan sa umaga na ito para matakita natin na talagang ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Amen. Praise the Lord! Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat Brother Marlon at Brother Victor. Isang mapagpalang umaga sa inyo mga kapatid. At sa inyo mga tagapakinig at mga kaibigan. Ngayong umaga, mahalaga po ang ating paksa. Ito ay ang Diyos na hindi nagbabago. Amen. Nakita natin, nagbago na ang ating mundo. Ang ating buhay, nagbago na rin. At alam natin lahat, maging yung ating pinagkakatiwalaan natin na yanig, di ba? Yung hanap buhay natin, yung pag-aaral, at yung ekonomiya natin, di ba? Pati na yung ating payak na pakikipag-ugnayan, nag-iba na. Walang hindi nag-iba. O Panginoong Hesus, hindi natin naisip na kailanman mangyayari ito. Nagtiwala tayo umasa sa mga bagay na ito, pero nang mawala ang mga ito, ano na nanatili sa atin? Takot, pagkadismaya at kawalan ng katiyakan, di ba? O Panginoong Hesus. Pero hindi kailan man magkaganito o kailangan magkaganito. Kaya sa gitna ng mga ganitong sitwasyon, masumpungan natin ang tunay na kapayapaan, tunay na kapahingahan at tunay na pag-asa. Ngunit paano? Kung tayo pala ay nagtitiwala at umaasa sa maling bagay. At paano rin kung may isa na maasahan na hindi nagbabago? At hindi tayo bibiguin ito kailanman. Kaibigan at mga tagapakinig, sa totoo lang hindi sa kung ano, kung hindi sino. Kaya sa Biblia, salamat sa Panginoon. Sinasabi sa atin sa aklat ng Hebreo 13:8, si Hesukristo ay siya ring kahapon at ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Siya kahapon, ngayon at magpakailanman. Purihin ang Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya makita natin bago ang 13:8 ng Hebreo, ang Panginoon natin ay nagbago sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Pagkabuhay na muli. At dahil sa pagkakatawang taong ito, ang Panginoon ay sinuot niya ang kalikasan ng tao. Na ibig sabihin nito, nagbago siya mula sa pagiging isang tao sa likas na kabanalan, kapwa na may dibinong kalikasan at pantaong kalikasan. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya siya ay Diyos tao. At bukod pa rito, sa kanyang pagkabuhay na muli bilang huling Adam, ay siya ay nagbago at naging espiritong nagbibigay buhay. Praise the Lord. Ito ay makita natin sa 1 Korinto 15:45. Kaya dahil siya ay dumaan sa pagkakatawang tao, pantaong pamumuhay, pagkapako sa krus, pagkabuhay na muli at pagakyat sa mga kalangitan. Kaya ang Panginoong Hesus ay hindi nagbago at hindi siya magbabago. Purihin ang Panginoon. Kaya si Apostol Pablo ay nagkaroon ng katapangan na sinabi niya na si Kristo, siya ngayon, kahapon, at sa kawalang hanggan.
Sa Biblia, sinasabi sa Mateo 24:35, ang langit at ang lupa ay lilipas. Subalit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Purihin ang Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Marahil sa pananaw natin, ang langit at lupa ay konkreto at totoo, di ba? Ngunit sa Biblia, sinasabi sa atin parehong lilipas ang langit at lupa. Kaya malinaw na ang langit at lupa ay walang kabuluhan o walang halaga. Kaya sa inyo mga tagapakinig, mga kaibigan, dapat tayong maniwala sa mga salita ng Panginoon. Dahil may katotohanan sa likod ng bawat salita ng Diyos. Sa awit 39 o 33:9, sapagkat siya ay nagsalita at nangyari, siya ay nag-utos at tumayong matatag. At sinasabi rin sa aklat ng Henesis 1:3, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Kaya mga kaibigan, paniwalaan natin ang salita ng Panginoon. Kaya pinapakita sa atin ngayon na ang Diyos mismo ang sumusuporta sa kanyang salita, kaya may katotohanan at katotohanan sa bawat salita ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya dyan lang kayo mga kaibigan. Itutuloy pa ng ating kapatid na si Brother Henry. Amen. 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 Salamat Brother Rod sa napakagandang panimula ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Tunay nga ang mga bersikulo na binanggit ay nakakapanghikayat lalo-lalo na tayo ay nasa loob ng pandemya. Binanggit sa Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my words shall by no means pass away. Sabi din sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and even forever. Ito ay napaka mabuting balita na meron tayong Diyos na hindi kailanman nagbabago at laging mapagkakatiwalaan. Kaya lumipas man ang mga araw, lumipas man ang mga bagay, lagi man ding magbago ang sitwasyon, lagi ding magbago ang kapaligiran, ngunit alam natin na ang Diyos natin ay hindi magbabago kailanman. Meron siyang pangako na binanggit sa Isaiah 41:10, binabanggit, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Mga kaibigan, ito ang kanyang pangako na huwag tayong matakot dahil ang Diyos ay sumasa atin. Huwag tayong manlupaypay sapagkat siya ang ating Diyos. Tayo ay kanyang papalakasin, tayo ay kanyang tutulungan, tayo ay kanyang aalalayan ng kanang kamay ng kanyang katwiran. Sa Lumang Tipan, inilarawan sa atin sa Isaiah 40:29-31, kung ano ang matatamo ng isang tao na nagtitiwala sa Diyos. Binabanggit, ang mga mahihina't, mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang kabataan ay napapagod at nanlupaypay, ngunit lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala sa Diyos. Lumilipad sila tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Sa Bagong Tipan, binanggit din ni Apostol Pablo sa Ephesians 6:10, kailangan kayo ay magpalakas sa Panginoon sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Binanggit din sa Philippians 4:13, kung saan lahat tayo ay familiar, I am able to do all things in Him who empowers me. Binanggit ni Apostol Pablo sa Philippians 4:12, natutunan din niya ang lihim.
Natutuhan niya ang lihim na sumasapat si Kristo kaya hindi siya nanghina at napagod. Kaya sa ikalawang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 7, idiniklara niya na natapos niya ang kanyang takbuhin. Amen. Kaya ito ang mga benefit sa atin kung tayo ay lubos na magtitiwala sa Diyos. Tayo ay kanyang palalakasin. Tayo ay bibigyan niya ng kapangyarihan at magagawa natin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo. Ipinapakita niya din sa atin na si Kristo ay isa na nagpapaloob sa lahat na ating tagapagligtas at nagsilang na muli sa atin. At nalalaman natin na siya ay walang hanggang Diyos, lumikha ng langit at lupa, wala siyang limitasyon at hindi maihaling tulad. Kaya tayong mga tao ay gaya lamang ng isang patak ng tubig o kaya tayo ay katiting na alabok, talagang walang-wala. Mga kaibigan, kapag nakita natin ito at nakilala natin si Kristo bilang lahat-lahat, hindi na tayo kailanman magtitiwala sa ating sarili. Tayo lamang ay maghihintay sa Panginoon at tayo ay kanyang bibigyan ng pakpak ng agila para makalipad at tumakbo sa ating buhay Kristiyano na hindi napapagod at hindi nanlulupaypay. Alam naman natin na ang kapaligiran natin ay nagbabago at minsan tayong mga tao din ay higit na pabago-bago. Ngunit kapag binigay natin ang tiwala kay Kristo na nasa loob natin, tayo ay kanyang pananatilihin at kanyang iingatan. Ang mensahe ay pagpapatuloy ng ating kapatid na si Brother Sed. Maraming salamat sa iyong mensahe, Brother Henry. Totoong lahat ng bagay sa ating paligid ay walang kasiguraduhan, sapagkat ang lahat ng ito ay nagbabago. Subalit mga kaibigan, tulad ng sinabi ng mga naunang nagsalita, may isa na kailanman ay hindi magbabago. Ang isang ito ay hindi magbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. At ito ay ang ating Panginoon, na nagbibigay sa atin ng kalakasan at katiyakan sa mundong ito na walang kasiguraduhan. At ngayon, alam niyo ba, ang nais lamang niya ay makapasok sa loob natin. At upang ito ay kanyang maisakatuparan, alam niyo ba ang Panginoon natin ay may dalawang pagiging. Ang una ay ang kanyang pagiging laman o pagsasakatawang tao, tulad ng binanggit sa Juan 1:14. Ang salita ay naging laman at nagtabernakulo sa gitna natin. Ang salita na binabanggit sa bersikulong ito ay tumutukoy sa ating Panginoon. Ito ay sinasabi ng Juan 1:1. Sa pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa madaling salita, ito ay ang kanyang pagiging tao at pamumuhay dito sa lupa kasama ng mga tao, upang nang sa gayon ay matubos tayo sa ating mga kasalanan. Marahil ang iba sa atin ay pamilyar na ang Panginoon natin ay namatay para sa atin. Pero mga kaibigan, hindi lamang ang kanyang kamatayan ang dapat nating malaman, kundi gayon din ang kanyang pagkabuhay na muli. Ang Panginoon natin ay hindi nanatili sa kamatayan, sapagkat sa ikatlong araw, siya ay nabuhay na muli. At alam niyo ba, na sa kanyang pagkabuhay na muli, siya ay naging isang espiritong nagbibigay buhay. Ito ang kanyang pangalawang pagiging, na sinasabi sa 1 Korinto 15:45. Ang huling Adam ay naging isang espiritong nagbibigay buhay. Isang napakahalagang bagay ang nangyari sa kanyang pagkabuhay na muli. Ang huling Adam na tumutukoy sa ating Panginoon, na naging laman, namatay sa krus, ay naging isang espiritong nagbibigay buhay. Ang bagay ng pagkabuhay na muli ay hinahalin tulad ni Apostol Pablo sa isang butil ng trigo, na namatay at nahulog sa lupa. Kapag ito ay binaon sa lupa, bagamat ang panlabas na anyo nito ay namatay at ang shell ay nabulok,
pero ang buhay sa loob nito ay hindi namatay. Bagkus kalaunan, ito ay lalago at magbubunga ng mas marami pang butil. Gayon din ang ating Panginoon, na nagsakatawang tao, namuhay dito sa lupa, namatay sa krus at inilibing. Akala ng marami tapos na. Subalit katulad ng butil ng trigo, ito ay nagbigay sa Panginoon ng oportunidad na mabuhay na muli. At sa kanyang pagkabuhay na muli, siya ay naging isang espiritong nagbibigay buhay. Na ngayon ay handa nang pumasok sa mga handang manampalataya sa kanya sa pamamagitan lamang ng simpleng pagtawag sa kanyang pangalan. O Panginoong Hesus! At siya ay makakapasok sa loob mo. Siya na hindi nagbabago at laging mapagkakatiwalaan ay ang iyong magiging kalakasan at katiyakan sa mundong ito na puno ng pagbabago. Amen. Ngayon naman mga kaibigan ay magkaroon tayo ng maiksing panalangin. Ulitin niyo ang aking sasabihin at ariin niyo ang sarili niyo itong panalangin. Panginoon, binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking kapayapaan at kapahingahan. Salamat at hindi ka nagbabago. Nais kong magtiwala sa iyo. Pumasok ka at punuan mo ako ng iyong sarili. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang pagsasalita ng ating tatlong kapatid ay nakapagbigay sa atin ng pagbabago ng ating kaisipan. Amen. Dati-rati, para bagang hindi tayo lubos na nagtitiwala sa salita ng Panginoon kasi iba yung kanyang salita sa ating nararanasan. Pero sa pamamagitan ng paghahayag ng ating mga kapatid, bagamat yung ating panahon ngayon, yung mundo nagkaroon ng pagbabago, yung buhay natin, dahil sa pandemya na ating nararanasan ngayon, gayon pa man, ang salita ng Panginoon ay talagang ating mapagkakatiwalaan. Amen. Sabi Yes. niya, salita niya, heaven and earth, di ba? Lilipas ito, pero yung salita niya ay mananatili magpakilanman. Ito ang ating Diyos na hindi nagbabago. Amen. Kaya sa kanyang salita, kung ano yung sinabi niya, ito ay kanyang tutuparin. Tama ba, Brother Marlon? Amen, Brother Vic. Tama na kung ano yung sinabi ng ating Panginoon, ay siya niya itong tutuparin. Yes. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kung nais natin na higit pang makilala o magkaroon pa tayo ng higit pa na pagkatanto kung gaano kainam na magtiwala sa ating Panginoon sa kanyang mga salita. Amen. Ang ating dalawang kapatid na magte-testimony ay bibigyan nilang tibay yung mensahe na to, Brother Vic. Itong mga kapatid na to ay si Brother Vincent Tagiga at si Sister Angie Tagiga. Amen. Halina't pakinggan natin sila, Brother Vic, at mga kapatid, mga kaibigan. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumaati nawang lahat. Amen. Magandang umaga aming mga kapatid, mga kaibigan at imbitahan. Kami po ay sila Brother Vincent at Sister Angie na magbibigay patotoo patungkol sa mensahe ngayong umaga. Amen. Amen. Purihin nga po ang Panginoon, mga kapatid. Gaya po ng ating narinig kanina sa mensahe, tayo po lahat ay nayanig ng pangyayaring patuloy po nating hinaharap sa ngayon. Hindi po natin lubos maisip na bakit sa panahon pa natin ngayon mangyayari ang mga bagay na ito. Mas lalo po tayong nahihirapan. Aminin po natin sa hindi, dahil tayo po ay hindi handa. Lahat po tayo ay nakadepende sa lahat ng ating inaasahan, katulad po ng ating mga trabaho at mga nakasanayan ng gawin. Subalit nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Malaking bagay po na kami ay maagang natamo ng Panginoon at marahil po kahit kakaunti ay naihanda niya kami sa ganitong uri ng sitwasyon. Inaamin ko po na napuno din po ako ng takot at pangamba. Hindi po mawawala ang takot sa ating mga puso. Maaaring yung tanong ko po ay naitanong nyo din po. Katulad ng paano na po tayo bukas? Paano po ng ating kabuhayan? Paano po natin itatawid ang pag-aaral ng ating mga anak? Matapos pa po ba ang sitwasyon na ito?
Kaya pa po ba nating harapin ang kinabukasan? O paano po ba tayo magsimulang muli? Salamat sa Panginoon. Mayroon po tayong isa na laging tapat at laan sa atin. Ang Diyos po natin ay hindi nagbabagong Diyos. Ang kanyang pong katapatan ay magpasawalang hanggan. Tayo po ay hindi tapat, subalit po ang ating Diyos ay mananatiling tapat. Kaya po sa simula ng pandemya, mas lalo po kaming dumulog sa Panginoon. Sa halip po na mag-isip ng kung ano-anong mga bagay o mabalisa, mas nilaan po namin ang aming oras sa mga pagpupulong ng Eklesiya. Ginamit din po ng Panginoon ang technology upang maibigay po namin ang aming panahon sa mga gawain sa Eklesiya at naibalik din po kami sa paglilingkod. Ibinigay po namin ang lahat ng bagay sa Panginoon at tinuruan din po kami ng Panginoon na sa Kanya lamang po kami dapat na umasa. Siya po ang ating pag-asa. Amen. Ang lahat po ng bagay ay pansamantala lamang, subalit ang Diyos natin, siya lamang po ang mananatili at magpakailanman. May patotoo po namin na sa loob ng panahon ng pandemya hanggang po sa kasalukuyan ngayon, hindi po kami pinagkulang ng Panginoon. Siya po ang gumagawa ng paraan at nagsasaayos ang lahat ng bagay para sa ating kabubuti na hindi natin inaasahan o na kayang abutin ng ating pantaong kaisipan. Nais lamang po ng Diyos na tayo ay dumepende sa Kanya. Nais lamang po niya na tayo ay lumapit sa Kanya at kunin siya bilang ating lahat-lahat. Amen. Yung ang aming natutunan sa nakalipas na mga panahon, mga kapatid, mga kaibigan. Amen. At salamat sa kanyang salita na pinahawakan din namin. Sabi dun sa Matthew chapter 24 verse 35, heaven and earth shall pass away, Amen. but my words shall by no means pass away. Amen. Kaya ang salita ng Panginoon ay aming pinahawakan at aming natutunan na ang Diyos na ito ay isang buhay na persona, Amen. hindi nagbabago at hindi tayo bibiguin. Sa aming sa kalagitan ng aming mga challenges, sa aming paglapit sa Panginoon, bagamat marami ang nabawas sa amin, marami ang mga bagay na nawala, ngunit ang katapatan ng Panginoon ay mananatili at Amen. patuloy na nananatili. Amen. Ang aming kalusugan ay napreserba, wala sa amin ang nalilipasan ng gutom. Bagamat maraming bagay ang sabihin natin ang natanggal, ngunit salamat sa Panginoon. Amen. Pinatunayan niya na siya ay tapat, hindi nagbabago. Kung paano siya naging tapat ng panahon na meron at merong kasaganahan, siya ay nanatiling tapat sa kalagitnaan ng kung ano meron tayo sa ngayon. Amen. Kaya nga, masasabi namin na ang Diyos ay tunay na buhay. Amen. Siya yung Diyos na nalalapitan at siya yung Diyos na hindi nagbabago. Amen. Maring ako nagbago minsan sa depression ko, minsan sa challenges o hindi namin inaasahang mga bagay, nagkakaroon kami ng pagbabago sa aming emosyon, sa ating pagtitiwala. Pero salamat sa Panginoon. Amen. Mas nakilala natin, alamin ang Diyos na sa katapatan niya, Amen. siya ay patuloy na gumagawa at kinakailangan naman lumapit tayo sa Kanya. Amen. Kaya puri-puri ko ang Panginoon na sinabi ng mga kapatid na siya rin ngayon ang Espiritu na bibigay buhay. Amen. Mas nalalapitan natin siya. Amen. Sa tuwing tumatawag tayo sa Kanyang pangalan, ang di nagbabagong Diyos ay nakakagawa sa atin. Amen. Kaya purihin ng Panginoon. Amen. Sa patotoong ito, mga kaibigan at mga naimbitahan, mga kapatid, aming masasabi na si Kristo nga ay noon, siya rin ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin ng Panginoon. Amen. 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 Salamat Sister Angie and Brother Vincent sa inyong nakapaghihikayat na patotoo at talagang angkop sa ating paksa ngayong umaga. Talagang wala naman sigurong tao na nagkaroon ng ganitong damdamin sa kanilang karanasan dahil sa dumating na pandemya sa ating kalagitnaan. Talagang ganong pag-aalala, di ba? Pero salamat sa Panginoon, Brother Marlon, ang Diyos natin talagang nananatili siyang tapat. Pagkamat tayo ay hindi naging tapat sa Panginoon, pero siya ay nananatiling tapat at yung kanyang salita ay hindi nagbabago. Yes. So Brother Marlon,
ang panahon natin ngayon, nagbago na siya, di ba? Amen. So, dati, nandyan tayo sa labas, malaya tayo nakakakilos, pero dahil sa pandemya na ito, nalimitahan tayo, naranasan natin itong ECQ, MECQ, madaming ECQ tayong narinig. Yes. Ngayon pa man, mayroong pagbabago sa kapaligiran natin, pero dapat nating tandaan na mayroong isa na hindi nagbabago. Amen. Ito ang salita ng Diyos at ang ating Panginoong Hesus mismo. Kaya Amen. dapat tayong magkaroon ng ganitong malalim na impresyon na ang ating Panginoong Hesus bilang ang salita ng Diyos, kailanman siya ay hindi magbabago. Although, sa kanyang esensya, siya yung Diyos na hindi nagbabago. Amen. Pero sa pang-economical na pag-usapan natin, nagkaroon siya ng pagbabago dahil itong salita ng Diyos, sabi sa John 1:14, siya ay naging laman at nagtabernakulo sa atin. Amen. Praise the Lord. Amen. Sa kamatayan, di ba? And then siya ay nabuhay na muli, naging espiritu, nagbago ang uri siya, pero yung esensya niya ay nandun pa rin. Tama ba, Brother Marlon? Amen, Brother Vic. Yung esensya ng ating Panginoon ay kailanman ay hindi nagbago. Yung kanyang approach lamang ang nagbago sa atin. Yeah. Nagbago sa kanya. Sapagkat yung kanyang naisin ay may pamahagi yung kanyang sarili tungo sa loob ng tao. Amen. So, purihin ng Panginoon na maging sa Biblia, nagpapakita talaga na ang Panginoon natin hindi nagbabago. Doon sa Hebrews chapter 13, verse 8, na ang Panginoon natin, He is the same yesterday, today, and tomorrow. Amen. Ito ng verse na to nagpapakita sa atin talaga na ang Panginoon natin ay hindi nagbabago essentially. Kaya salamat sa Panginoon na bagamat ang Diyos natin ay nasa kalangitan, siya ay meron siyang dalawang pagparito. Amen. Siya ay nagkatawang tao. Sa kanyang pagkakatawang tao, dumaan siya sa pantaong pamumuhay, dumaan siya sa kamatayan, dumaan siya sa pagkabuhay na muli. Amen. At sa kanyang pagkabuhay na muli, yung kanyang ikalawang pagparito, ito yung siya ay naging isang espiritong nagbibigay buhay. Amen. Ayon sa Corinto, sa 1 Corinthians chapter 14 verse 15:45, I mean. So, talagang ang Diyos natin ay sa kanyang pagparito, nais lamang na ipamahagi niya yung sarili niya tungo sa loob natin. Amen. Panahon natin nagbabago, pero kailanman ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Amen. Brother Big at sa mga kaibigan, sa mga kapatid na nakikinig ngayong umaga, sabi nga sa Isaiah chapter 55 verse 8 and 9, yung kaisipan ng Diyos natin ay hindi nating kaisipan. Yung kanyang pamamaraan ay hindi natin pamamaraan. Kaya yung kanyang salita na ito nagpapakita sa atin na siya ay hindi nagbabago. Mga kapatid, mga kaibigan, napakainam na ibigay natin yung ating tiwala sa ating Diyos. Kapag ating mga bagay na meron tayo, yung ating kayamanan, yung ating libangan, yung ating kung ano meron tayo, ay hindi natin pwede ilagak yung ating pagtitiwala dito. Sapagkat ang Panginoon lamang, ang Diyos lamang natin, ang pwede natin ibigay yung ang tiwala natin. Amen. Yung bagay na to sa mundo, sabi nga, di ba, all things under the sun is vanity of vanity. So, paano mo ilalagak yung iyong tiwala sa mga bagay na to na walang kabuluhan? Sapagkat ang Diyos natin ay mayroong kabuluhan. Kaya, Brother Vic, mga kapatid, talagang hindi natin pwedeng ibigay yung tiwala natin sa mga bagay na meron tayo. Kundi ibigay natin tiwala natin sa Panginoon mismo. Amen, Brother Vic? Amen. Naalala ko yung sinabi ng ating pangalawang speaker kanina doon sa Isaiah chapter 41 verse 10. Binanggit doon na huwag kang matakot Amen. sapagkat ako'y suma sa iyo. Amen. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Amen. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Amen. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Amen. Ito ang pangako ng Diyos. Amen. Kaya kinakailangan tayo ng mga tao na mananampalataya ng Panginoon, magtiwala sa Kanya. Huwag daw tayong matakot. Di ba? Sino ba hindi natatakot ngayon sa panahon na ito?
Yes. Nailang tayong lumabas kasi natatakot tayong baka yung virus na COVID-19 ay makuha natin sa labas. Kaya nalilimitahan tayong lumabas. Amen. Lumabasan tayo, meron tayong face shield, meron tayong face mask, di ba? Lagi tayong may dalang alcohol. Meron tayong ganang pangamba. Pero sabi ni Jehovah, ng ating Diyos, huwag kang matakot sa Amen. ako'y sumasa iyo. Amen. Bakit Amen. ngayon ay sumasa atin na? Kasi natanggap natin siya bilang ang espiritu sa loob natin. Sabi Amen. niya, I will never leave you nor forsake you. Amen. Kaya saan man tayo pumunta, praise the Lord. Sa panlabas, maaaring nag-iingat tayo, meron tayong face mask, face shield, kasi ito na yung ng new normal natin di ba? Pero gayon pa man, sa loob natin, meron tayong isa na Diyos na kasama natin na nag-iingat sa atin. Amen. Huwag tayong malupay-pay sapagkat ang ating Diyos ay siyang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Amen. Tulungan niya tayo. Kaya ang nagustong sinabi ng kapatid, magtiwala lamang tayo sa Diyos. Alala ko tuloy yung sinabi ni Solomon doon sa Kawikaan na chapter 1 verse 7, sabi niya, trust in the Lord with all your heart. Amen. Not your own understanding. Amen. In all our ways, acknowledge Him and He Amen. will direct our paths. Kaya kinakailangan magtiwala tayo sa ating Diyos at alam natin na ang salita niya ay mananatili at siya ay mananatili rin sa atin. Sabi niya, if you obey my words and my words abides in you, di ba? Salamat sa Panginoon. Meron siyang ganitong salita na hindi magbabago kailanman. Magtiwala lamang tayo. Tama ba, Brother Marlon? Amen. Tama, Brother Vic. Bagamat nagbago yung ating paglabas, meron tayong face mask, meron tayong face shield, ito ay pagsunod lamang natin sa protocol ng ating gobyerno. Yes. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon, talagang binibigay natin kung ano ang karapat dapat sa Kanya. Sapagkat, sabi nga, di ba, magtiwala lamang tayo sa Kanya. Amen. So, hindi ibig sabihin na kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, ay, magtatanggal tayo ng face mask, magtatanggal tayo ng face shield, lalabas tayo na walang yung mga protocol ng health protocol. So, hindi ito mga kapatid. Pinapakita sa atin ng mensahe na to na bagamat sumusunod tayo sa health protocol, pero yung pagtitiwala natin ay sa Panginoon lamang. Diba nga, sabi nga sa Biblia na whether we live to the Lord. Whether we die to the Lord. Whether we live or we die, we are the Lord's. So, talagang sa Panginoon lamang tayo. Magtiwala at yung buo natin pagtitiwala lamang ang siya magsasani sa atin para tayo ay magkaroon ng kapayapaan, magkaroon tayo ng peace of mind, di ba, Brother Vic? Mga kaibigan, bagamat yung pandemya na ito nagbigay sa atin ng matinding takot, nagbigay sa atin ng matinding stress. Pero sinasabi ng salita nga, binanggit ni Brother Vic na ang mensahe rin na tayo ay magtiwala lamang sa Panginoon. Sapagkat tayo ay tutulungan niya. At sabi rin sa New Testament, di ba, na siya ay nasa atin hanggang sa consummation of this age. Yes. So, salamat sa Panginoon. Paano nangyari yun? Sapagkat siya ay espiritong nagbibigay buhay. Amen. Kaya kung tatanggapin natin siya, kung tatanggapin ninyo mga kaibigan, di ba Brother Vic, na kapag tinanggap nila ito, tiyak na magkakaroon sila ng buhay ng Panginoon. Amen. At itong buhay na to magbibigay sa kanila ng wastong pagtatanto at wastong pagbibigay ng pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Yun ang Panginoon, Brother Vic. Amen. Kaya sa huling pagkakataon, kita natin na talagang ang Diyos natin ay meron dalawang to becomings. Yes. Naging laman siya para mamuhay dito sa lupa, Amen. nakabaya natin na tao, di ba? Pero yung kanyang ikalawang pagiging, pagdating niya ay sa kanyang kamatayan at kanyang pagkabuhay na muli, siya ay naging ang espiritong nagbibigay buhay. Amen. Yung ni Brother Marlon kanina, mga kaibigan, kung tayo ay mananampalataya sa Panginoon, nagtitiwala tayo sa kanyang salita na ito ay tapat, na ito ay totoo at tunay. Amen. Sabi na kapag tinanggap natin siya, meron tayong gayong puso na sumasampalataya
at meron Amen. tayong bibig na nagpapahayag na kapag tinawag natin ang kanyang pangalan, siya bilang Espiritu nagbibigay buhay ay papasok sa ating Espiritu. So kapag siya nakapasok sa ating Espiritu, hindi na siya maihiwalay sa atin. Amen. Natin siya. Kaya salamat sa Panginoon na sa panlabas, meron tayong salita ng Amen. Diyos na hindi nagbabago. Di ba? Sabi, heaven and earth shall pass away, but my word, kailanman hindi ito magbabago. Yes. Diba? Pero sa loob natin, meron ding Espiritu. Di ba? Itong Espiritu na ito ay ang kanyang salita rin. Kaya sabi niya doon sa John chapter 6, ang salita na sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ngayong umaga, kaibigan, kung ikaw ay nagbukas ng lubusan sa Panginoon at tinanggap mo ang salita ng Ebanghelyo na ito, siya na salita, siya na Espiritu ay nakapasok sa iyong Espiritu ngayon. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi Amen. aksidente itong ganitong Ebanghelyo na imbitahan ka at nakapakinig ng magandang Ebanghelyo. At Brother Marlon, itong mensahe natin ay bibigyan pa ng buod sa pamamagitan ng maikling video clip na inihanda natin. Amen. Para po yung mga huling nakapasok at nakapakinig ay makita yung kabuuan ng ating mensahe na kabigatan na ang Diyos natin kailanman ay hindi nagbabago. Halina mga kaibigan, mga kapatid, Brother Marlon, panoorin natin itong video clip na ito. Amen. Amen. Sige po, panoorin natin yung maliit na video clip na ito pagkat magbibigay pa sa atin ng higit pang linaw hinggil sa mensahe na ito, mga kapatid, mga kaibigan. Amen. Nagbago na ang ating mundo. Nagbago na rin ang buhay natin. Lahat ng alam natin, maging lahat ng ating pinagkakatiwalaan ay nayanig. Ang ating mga hanap buhay, ang ating pag-aaral at ang ating ekonomiya, maging ang ating payak na pakikipag-ugnayan. Walang hindi nag-iba. Hindi kailanman natin naisip na mangyayari ang ganito. Nagtiwala at umasa tayo sa mga bagay na ito. At nang mawala ang mga ito, ano na ang nanatili sa atin? Nanatili sa atin ang takot, pagkadismaya at kawalan ng katiyakan. Subalit hindi kailangang magkaganito. Paano kung sa gitna ng ganitong sitwasyon ay masumpungan natin ang tunay na kapayapaan, kapahingahan at pag-asa? Paano kung tayo pala ay nagtitiwala at umaasa sa mga maling bagay? Paano kung may isa na maasahan, hindi nagbabago at hindi ka bibiguin kailanman? Sa totoo, hindi kung ano, kundi sino. Sinasabi sa Hebreo 13:8, kung sino si Hesukristo noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. Ayon din sa Isayas 41:10, ay huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo aking tutulungan ka, oo aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ito ang kanyang pangako. Mayroon tayong Diyos na hindi kailanman nababago at ating mapagkakatiwalaan. Lagi mang magbabago ang ating mga sitwasyon at kapaligiran, subalit ang Diyos natin ay hindi magbabago kailanman. Maari mo itong ipanalangin. Panginoon, binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking kapayapaan at kapahingahan. Salamat at hindi ka nagbabago. Nais kong magtiwala sa iyo. Pumasok ka at punuan mo ako ng iyong sarili. Amen. Magmula ngayon, magtiwala ka sa ating Diyos. Siya ay kailanman hindi nagbabago at tiyak na maaasahan. Praise the Lord. Amen. Talagang napakabilis ng oras, Brother Marlon. Amen. Natapos na naman ang ating isang oras na paghahayag ng Ebanghelyo. At naniniwala ako na hindi lamang ang mga kapatid, maging mga kaibigan natin na napalaya ngayong umaga ay nakatanggap ng pagpapala na ito ng Ebanghelyo. Amen. Kaya para po sa higit pa ninyong pag-ugnay sa amin, mga kaibigan, yung pong ating mga kapatid na nag-invite sa inyo ay naghanda ng response form na ibibigay sa inyo. Pwede po ninyo itong sagutan. Kung ano po inyong na-enjoy, kung mayroong katanungan, checkan nyo lang po doon.
At meron din po kami mga contact details na maaari niyo po kami patuloy na makaugnay. Bukod Amen. sa pang tuwing Sabado na Ebanghelyo na ito. Meron po tayong website, di ba? Yung Searching Caloocan, ano siya? And then sa ating Gmail din, the Searching Caloocan at gmail.com. And then sa ating FB page, yung the Searching Caloocan. And then meron tayong mga landline dito na maaari po kayong tumawag sa amin. At lugod po namin kayong tatanggapin kung meron kayong mga nais pa na malaman o hinggil sa buhay eklesiya at hinggil pa patungkol sa Panginoon. Amen. Brother Marlon? Amen. Yes, mga kaibigan, mag-iliw namin kayong tatanggapin ang inyong mga tawag, ang inyong mga sulat, inyong mga mensahe sa mga nabanggit na contact details. At muli, kami ay mag-iimbita sa inyo kung meron po kayong naliwanagan dito sa mensahe na to at nawa, yung susunod na mensahe ay maging panabik din sa atin. Kung saan ito ay may kinalaman sa tignan ang kordero ng Diyos. Wow. Kaibigan, itong mensahe na to, mas higit natin makikilala ang kordero ng Diyos kung atin itong mapapanood sa susunod na Sabado. Amen. At para sa pagtatapos ng ating mensahe ngayon o ng ating pagpupulong ngayong umaga, muli po nating aawitin yung ating himno kanina. At sa pagtatapos ng himno na ito na rin mga kaibigan ang hudyat ng pagtatapos ng ating pagpupulong ngayong umaga. Amen. Kaya kami ay nagpapasalamat sa inyong panonood sa amin, sa inyong pakikinig, at nawa ang biyaya ng Panginoon ay sumaatin lahat. Sinasabi nga sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing. Amen. Kaya sa tuwing merong ganitong mensahe, tayo ay magkaroon ng pakinig upang ang palataya natin sa Panginoon ay higit pang lumago. Amen. Purihin ang Panginoon, Brother Big, mga kaibigan. Purihin Amen. ang Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Nawa ang biyaya ng Panginoon ay sumaatin nawang lahat. Amen. Praise the Lord! Praise the Lord. Amen. What will turn our sorrows to joy? Abounding faith, unceasing prayer, anxiety succumbs to peace. When prayer with faith does never cease. Oh, thank you, Jesus, your care, your love unchanging. In everything we can praise and sing, no more complaining, our joy maintaining through the one who supplies all our needs. What's the will of God for our days? Always rejoice, at all times pray, in everything